Si Wembanyama naging qualified mismo sa offseason na to para sa isang super rookie scale contract extension, pero pumirma lang siya ng 5 years 252 million na extension sa Spurs ngayon, kaya hindi niya sinama yung ilang supermax escalator niya o bonus na dapat magpapataas ng contract niya na aabot dapat sa 300 million. Dahil naabot niya yung ilang award qualification kaya yung desisyon niya na yan mismo yung nagbibigay ngayon ng mas malaking salary cap flexibility sa Spurs sa ngayon at para sa future contention din nila. Diyan mismo binabase ng ilang mga analysts yung speculation na pwedeng nakaredy rin talaga ang San Antonio para makuha itong si Lebron. Lalo't kasama ang San Antonio Spurs sa top 5 team na nasa option ni Lebron na nasa whiteboard din nitong si Rich Paul dahil magkakaroon sila ng mas magandang pagkakataon habulin si Lebron dahil sa ginawang salary discount nitong si Wemby. Mahigit 50 million ang hindi kinuha ngayon nitong si Wemby. Katumbas yan ng halos 17% na pinakamataas na pwede niya sanang kitain sa extension niya ngayong off-season. May isa pang mahalagang details dyan. Sa unang year niya kasi ng extension, sa halip na kuhain niya yung 52 million, tinanggap niya lang yung nasa 43.5 million lang dahil pumayag siya sa 25% na salary cap figure kumpara sa 30 na pwede niya sanang makuha. Parang mala Jalen Bronson din yung ginagawa ngayon nitong si Wemby dahil ganyan halos yung ginawa ni Bronson sa Knicks para makapag-build sila ng champion roster na mismong nangyari naman, kaya hindi nga raw nasayang yung malaking salary discount na ginawa ni Bronson last off season na pwedeng mangyari ngayon dito sa Spurs dahil sa ginawa naman ni Wemby. May sapat sila na cap space para makatulong kumuha ng superstar o veteran leader na makakatulong lalo sa championship push, at mismong si Lebron kasi ngayon yung nakikita ngayon na malaking pangalan sa free agency market na pwedeng maging magandang kombinasyon nga raw sa mga batang core na to Pero hindi rin naman nga raw ibibigay ng Spurs yung buong 50 million na contract na yan galing sa cap space dahil nga sa report ginawa yan talaga ni Wemby para magkaroon din sila ng sapat na cap space para sa mga possible extension contract na makukuha ng mga young core nila tulad ni Stephon Castle at itong si Dylan Harper ngayon. Pero yung ibang analyst rin, sinasabi na hindi si Lebron yung pinaka-reason ng discount ni Wemby. Gusto lang talaga niya na makatulong sa Spurs para magkaroon ng space at manatili talaga yung ibang core nila. Isinama lang ng ilang analyst si Lebron bilang isa sa mga possible superstar na pwede talaga nilang habulin. Pero hindi nila balak ibigay yung discount salary ni Wemby na aabot sa 50 million para lang kay Lebron. Naghahanda lang sila sa mga possible extension contract ng batang core nila para hindi mawala. Yan yung pinakadahilan nitong si Wemby. Pero ang Spurs kasi kailangan pa rin nga raw talaga ng veteran leader na pwede nga raw tumulong dito kay Wembanyama na mismong nakikita kasing malaking butas sa naging championship contention nila kontra sa Knicks. Kulang sila ng veteran guide kaya yan yung hinahabol ngayon nila sa free agency market. Si Klay Thompson naman isa talaga sa pinaka-target ngayon ng Miami Heat. Iba yung lagay niya kumpara kay Westbrook dahil gusto lang kunin si Westbrook kung hindi nila makukuha si Lebron. Pero si Klay, sobrang interesado ang Miami Heat na makuha yan. Lalo na sa pagiging elite shooter at experience nga raw nito na bagay kasama sila Giannis at Adebayo para sa floor spacing. Kung magdedesisyon kasi nga raw ngayon ang Dallas Mavericks na i-waive at i-stretch ang kontrata ni Klay, magiging unrestricted free agent siya at pwede siyang pirmahan ng Heat sa mas mababang halaga kesa sa current contract niya na nasa 17 million pa na masyadong malaki dahil nga nasa restriction na rin yung mga to Mas makakatipid ang Miami Heat at hindi nila kailangan mag-sacrifice ng mga asset sa isang trade para lang makuha siya sa Dallas. Kahit hindi na nga raw kasi siya yung dating all-star version niya nung nasa Warriors pa siya, naniniwala pa rin yung front office ng Heat na pwede pa rin siyang maging mahalagang 3&D veteran na makakatulong sa championship aspiration nila. Kaya nakaabang ang Miami sa magiging galaw ng Dallas dito kay Klay. Kung i-waive ang contract niya, ang Miami Heat yung nakikitang top team na talagang kukuha sa kanya sa free agency. Pero based sa report, na possible minimum o veteran deal lang rin ang kayang i-offer sa kanya ngayon ng Miami.
Pero malinaw naman na championship team ang mapapasukan niya, kaya possible maging pabor yan kay Klay at pwede siyang magkaroon ng starting role o part ng second unit kung sa Miami siya mapupunta. Yan yung nakikita naman na pagkakataon niya para sa championship window na kayang ibigay sa kanya ngayon ng Miami Heat kasama si Giannis. Kaya kung makukuha siya, possible maging option pa rin itong si Westbrook. Pero hindi talaga siya guarantee na hahabulin ngayon ng Miami.